Sabi nga namin ni AV, lahat to pabor lang eh. Pabor na pumayag si Pastor Dante na pangasawa ko sa AV. Pabor na papuntahin niya ako dito sa San Pablo. Sabi ni Pastor, sige, Pastor Ed, sige, ako bahala sa upa. At nagsimula yung gawain dito sa San Pablo. He that desireth the office of a bishop desireth a good work. Ang linaw dun sa verse na yun, na even yung pagkapastor, even yung paglingkod sa Panginoon, it starts with a desire. Pastor, ba't ka tinawag ng Diyos? One of the day, tinawag ako ng Panginoon, binigyan ako ng overwhelming desire na malinaw, ito yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. The world in darkness lies, the hungry people cry, how can we still deny their call? And we must share the blame. They've never heard His name. No one will go to them, and Jesus' love proclaim. So hindi mo na kita gano'ng realize, kung walang nagmisyon, wala ka dito ngayon. Ngayon, kung hindi makakapag-mission yung pastor nyo ngayon, kung walang nagbigay ng faith promise doon sa Kalawan at sa mga simbahan na sumuporta sa akin noon nung 2011. Hindi yan magsimula talaga doon sa mga faithful na mga members na umulan, bumagyo, ay kasama mo na sa gawain. Start small, then dagdag ng dagdag sa mga faithful members. Yun lang naman ang ginawa natin dito. Nagsimula sa mga ilan na mga faithful. Yung soul winning lang talaga. Wala nang ibang paraan kundi soul winning. And though they're blinded by with hopeless destinies, still there is one light that they could see. If someone would give their life to show the way of life, then they could know Him and be free. Kaya ang sabi ng Bible, paulit-ulit, just go. Go! Just go! Ang may reward yung nag-go! May mga times na may dumating, may mga times na wala. Pero ba't naipon ito? Dahil may mga tao na may problema, may sakit, may ulan, may disgrasya. We keep on going. Pag nag-mission ka, hindi ka pwedeng mag-demand. You will leave your comfort zone. Pero look at that! Mabuti tiniis namin yung time na yon. With this kind of people, hindi ko tayo magpapalit sa anumang kayamanan ng mundo. That all the world may know the story of the cross of Jesus and His saving love. I'll give my life away to tell the world of the love of Jesus, that the world may know. Pero kapatid, alam mo, kahit na may crisis, ang gawain ng Diyos walang crisis. Alam mo bakit? Kasi God will supply all our needs. So ang gawain ng Diyos magpapatuloy, may crisis o wala. Ang gawain ng Diyos, kahit nagtatago na tayo, magtitipon pa rin tayo. Kahit nakatago. At nanasa namin yon nung pandemic.
Nagtago kami ng pandemic. Amen? Pinalabas kami during service ng pandemic. Okay naman, sumunod kami, umalis kami dito, pero naghanap kami ng lugar. Salamat na si Kuya Mar, mayroong farm. So, sa farm niya, dun sa Saluyan, dun kami nagtipon. Underground. So, walang time nung pandemic na hindi kami nagtipon. Praise the Lord! Hindi natigil yung gawain. Pandemic lang yan. Mas makapangyarihan ang Diyos natin. Mundo'y nasa dilim, nasa kahirapan, sila ba'y ating diringgin? Sala ko'y di pa nila narinig ang ngalan niya. Walang nais magbahagi ng pag-ibig ni Jesus. Ilang taon na hindi mo na ako kilala. Ilang taon na hindi naman nag-preach sa ibang simbahan. Ilang taon na andyan na ako sa DI, sa mga rilas, nagbabahay-bahay. Nobody knows. Nobody invite. Hindi ko akalain na afterwards, imbitahan ako sa Singapore, imbitahan ako sa Taiwan, sa Cebu, then Iloilo, then Hinigaran, then Bohol. Who would have known? Na nung hapon ko tulak si Ma'am Avie, buntis siya. Nung 29,000 na umultikab, ay doon na kami dadali ng Diyos. Hindi mo alam anong pwedeng gawin ng Diyos. If anybody will leave your house and leave your brothers and leave your wife and leave your children, you will receive 100-fold now in this time and in the world to come. Sila may mga bulag, mga tupang ligaw. Silang lahat may pag-asa rin. Kung buhay ko'y ialay sa pagkakay sa kanila, sila'y maliligtas at lalaya. Pero inabot ko pa po si Pastor nakabike. Kaming dalawa ni Pastor nakabike. Pag uuwi ng tanghali, mamimitas ng talbos ng kamote para may maulam po kami. Alam ko tinawag ako ng Panginoon doon sa Tanawan. Alam ko bibigyan ako ng Panginoon ng mga tao. At ang aking pong goal ay 500 to 600 houses a week. At ang masaya po doon ay lagi may contact every week. 43 na contacts ko po doon. Yung naka-attend na po dito ay 10. At may 5 na pong baptism. Yung Bible study attendance po, meron po tayong 16 to 40 in attendance. So average po yan. Meron po kaming 8 na family na binabible study. Ang maipahayag sa lahat ng dako ang cross ng Kalbaryo at pag-ibig niya. At salamat po, Pastor, sa privilege na at sa Panginoon na pinagkatiwala po yung gawain dun sa Lucena. And the first official Bible study ay nung we started January 2 na merong 18 people na nakarating sa aming Bible study. At sa biyaya ng Panginoon, 16 of them ay nakapag-attend na po dito sa church. Buhay ko'y ibibigay upang ipahayag ang pag-ibig ni Jesus sa buong mundo. Blessing po sa Calaca, Batangas. Ang nasaturate pa lang po namin ni Ma'am Hana sa biyaya ng Panginoon ay 2 barangay pa lang po. Ito po yung 2 barangay na pinakamalaki po sa lugar ng Calaca. So, babiyahe po kami ng 2 hours ng umaga. Darating po kami doon ng mga 7:30. So, soul winning na po agad yon. Tapos pagkahapon po ay hahatiin namin Bible study. So, ang isang blessing po ay marami pong naligtas. Salamat sa Panginoon dahil meron kaming mga attendance po doon sa Calaca ay umabot na po kami ng 50. At marami na din pong mga adult na nag-a-attend sa aming Bible study. Buhay ko'y ibibigay upang ipahayag ang pag-ibig ni Jesus
buong mundo. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ang kalooban ng Ama ay ang buong mundo ay maligtas. Ang paraan lang para maabot yon is through missionaries. Kapatid, 2011, 2026 na, nawala na sila, nagpatuloy pa rin ang gawain ng Diyos. At yung nawala, pinalitan ng Diyos na mga willing magpagamit sa Diyos, at kung hindi ka willing, gagamit siya ng iba. That all the world may know the story of the cross of Jesus and His saving love. I give my life away to tell the world of the love of Jesus, that the world